Sa kabila ng pangamba ng ilang mga politiko, dumating na rin sa ating bansa ang unang batch ng mga sibilyan galing sa Afghanistan. Pero ano bang ginagawa nila dito? At meron ba tayong dapat ipangamba mula sa lupain ng mga Taliban? Kaunting konteksto po muna. Malalim ang kasaysayan ng Pilipinas at ng Afghanistan. Matapos sakupin ng Soviet Union ng Afghanistan noong 1979, maraming Pilipinong Muslim ang nagpunta doon para labanan ng mga Ruso. Ang ilan sa kanila ang tumatayo ngayong commander ng Moro Islamic Liberation Front, gaya ni Chairman Al-Haj Murad. Kalaunay natalo ang mga Ruso at pumalit ang Taliban. Taong 2001, nilusob ng Amerika ang Afghanistan dahil pinagkukutan ito ni Osama Bin Laden, ang mastermind ng 9/11 World Trade Center attacks. Tumagal ng halos 2 dekada ang digmaang ito. Nakadalawang beses din akong pabalik-balik sa lupaing ito. Pero sa huli, taong 2021, umalis din ang US at ang lahat niyang kaalyado. At Agosto 2021, biglang bumagsak ang Afghan government at naghari muli ang Taliban. Nagkandara pa ang maraming Afghan na umalis, lalo na ang mga nagtrabaho para sa US forces, mga sundalo at pulis. Pero pati na rin mga ordinaryong translator o mga nagsilbi sa mga US projects para sa edukasyon at kalusugan. May 160,000 na Afghan refugees ang nakalabas at nag-resettle sa US. Pero sa pagmamadali, libo-libo pa rin ang naiwan. Yung mga naiwan, yan ngayon ang pinagtutuunan ng pansin. Taong 2023, nakiusap ang US sa Pilipinas na maging transit point para sa pagpunta ng mga ito sa Amerika. Yan po ang 300 Afghan na dumating ngayon sa ating bansa. Pero noong 2023 pa lamang, kinontra na ito ni Senadora Amy Marcos. Bakit tayo tatanggap ng mga taong galing Afghanistan, gayong may problema din ng Pilipinas sa terorismo? Kinwestiyon ni Amy ang background ng mga Afghan na ito, kung bakit hindi daw sila akuin na lang ng US o ng ibang bansa. Para po malinaw, hindi po sila titira sa Pilipinas. Dito lamang ang kanilang processing para makatira sila sa US. Papayagan silang tumira dito ng 2 buwan habang nilalakad ng US Embassy dito ang kanilang mga papeles. Ang US Embassy raw kasi sa Pilipinas ang isa sa pinakamalaking embassy ng Amerika sa buong mundo. At may 2 pang mga bansa kung saan meron ding processing ng mga Afghan refugees. Hindi rin daw sila palalabasin sa kanilang mga titirahan na hindi naman binunyag sa publiko. At karamihan sa kanila, mga bata o murang edad. At dumaan na raw sila sa mga security checks bago pa umalis ng Kabul. Totoo naman na sa matagal na panahon, naging pugad ng terorismo ang Afghanistan. At ang galamay ng terorismong yan ay umabot rin sa kung saan-saan. Pero tayo rin naman tinuturing na ganyan. Pero sa huli, sino nga ba ang dapat katakutan? Ang mga pinagsuspetsang terorista na dumaraan lamang o mga pinanganak na terorista rito na wala namang balak umalis? Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.